Ito ang mga last videos at ang huling sandali ni Moonbin. So makikita nyo sa videos niya na yan yung mga last na huling sandali na masusulyapan nyo yung mga activities ni Moonbin. So nakakalungkot nga lang kasi nga natagpuan siyang walang malay ng kanyang manager sa kanyang apartment dun sa Gangnam sa Seoul, South Korea. And dahil dito, syempre nirevive pa siya. Pero nung hindi na siya na-revive, na-declare siyang dead. And marami talagang nalungkot, no? Maraming nabigla and maraming na-shock. So, inaalam pa kung ano yung talagang cause of death. So, makikita niyo dyan, ang saya-saya niya, no? As in, makikita nyo yung very sweet smile niya. Lagi sa mga photos niya, sa mga videos niya, napaka-cute ng the way na mag-smile siya. So, hindi mo talaga maiisip na parang there is something pala na nangyayari sa kanyang emotions, sa mental health. So, ito talaga ang mahirap spellingin or basahin sa isang tao na kung saan akala mo masayahin lang pero deep inside meron pala siyang pinagdadaanan na hindi talaga niya kinakaya. At ang mga iba, ayan, bigla ka na lang magugulat na wala na pala sila sa mundo. So, ayan po, piniplay ko yung mga last moments ni Moonbin bago siya na i-declare na kasama na niya ang ating Panginoon. Dito naman sa mga fans, hindi talaga maiwasan na mapahagulgol ang mga fans. So, ayan guys. And ipi-play natin yung mga ibang reaction nila nung nalaman nilang wala na si Moonbin. So, pati ikaw, makaka-relate ka kasi yung mga isa sa mga pina-follow mo or iniidolo mo is wala na. So, yes, I can feel your emotions. Parang mararamdaman mo talaga yung sakit na parang hindi inaasahan na pagpanaw ng isa sa mga sikat na miyembro ng Astra. So, ayan guys, don't blame them. Don't judge them kasi kapag ikaw din ang nawalan ng mahal sa buhay, tsak ganyan din ang magiging reaction mo. So, as in, hindi mo talaga maipagkakaila na ang mga fans ay nagluluksa lalong-lalo na ngayon na wala na yung kanilang pina-follow sa social media, ina-updates kasi nga ganito parang ka-tragic yung kanyang pagkawala na biglaan na hindi inaasahan ng lahat. Okay, so isa pang huling sandali. Nung bata naman, si Moonbin. So makikita nyo, kumakanta siya. But then, inoff ko muna yung audio para hindi tayo makopyright since more on music. Kasi, di ba, mahigpit ang mga producers sa pagka-copyright. Makikita nyo yung how cute he is na kumakanta ng isang song and dito mo talaga madedetermine na habang bata pa lang siya, nakitaan na talaga siya ng potential na kumanta. So, I think ito yung isa sa mga best asset niya. Kaya nagpursige siya and then na-discover siya and then hanggang sa naging miyembro siya ng isa sa mga pinakasikat na K-pop group sa South Korea na namamayagpag sa buong mundo. Kasama na ang Pilipinas. Story time naman tayo. Alam nyo ba dito sa amin, sa Benguet or including Baguio City, maraming mga ganitong incidents, especially involving mga siguro mga senior high hanggang college na nababalitaan namin na naghulog sila, parang tumalon sa overpass, tapos natamaan yung ulo, ayun. Tapos yung iba naman, nagbigti, and alam mo yun, kumakalat yung picture nila sa social media. And then yung iba naman, alam mo yun, yung mga ganitong incidents. Tapos may mga suicide notes na usual na kukuha. Na ang main reason is, number one, pressure sa school na kumbaga napaka-grabe yung expectation, yung mga task na hindi talaga kaya ng estudyante. So wala silang magagawa, parang na-push talaga yung limits nila. Second is abuse. Hindi pala alam ng family members or friends na inaabuso na pala ang victim na ito. Kaya the only way for them to get out from the reality is, ayun nga, magpa-take
their own lives. And then, ang isa dito na pang third, bullying in all forms. Sa school, sa bahay, o kaya sa friends na siguro dahil sa pagkakaintindi ng bullying, affected talaga ang emotions nila. So, baka binubuli siya physically, sinasaktan siya emotionally, sinasabihan siya ng masasakit, tapos pati sa social media, parang pinapahiya talaga tong taong to. So, yun ang isang solution na nakikita nila is taking their own lives. Kaya, always check kung ano yung nangyayari sa friends nyo, mga anak nyo, or kapatid nyo para matuklasan nyo agad. Baka meron siyang hindi sinasabi na pinagdadaanan niyang napakatindi. Para at least magkaroon kayo ng way para mapigilan or masolve yung problema ng kakilala nyo. And ang tinitignang anggulo sa kanyang pagpanaw ay related sa kanyang mental health. So, syempre, hindi na ito parang unusual, especially sa mga sikat na artista sa South Korea. So, hindi lang sa South Korea, no? Marami pang countries na at a young age na nasa gitna ng kasikatan, biglang malalaman mo na lang na biglang na natagpuan sila sa kanilang room na walang malay. So, ito yung isa sa mga parang tragic events na pwede mangyari sa isang artista na akala mo nasa kanya na ang lahat, yun pala, there's something inside of them na nag-struggle pa rin sila. Behind that sweet smile, kasikatan, pera, girlfriend, family, tapos may kita mo pala, iba pala yung nasa loob niya. Kaya the best na lesson na dapat nating matutunan dito sa video na ito is always check sa kaibigan mo, relative mo, or even family member. Kasi hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan nila. Parang simpleng text, simple chat na, uy, kumusta? Hello, asan ka ngayon? Pwede mag-coffee tayo, or pwede tayo manood ng sine, or pwede kumain sa labas. Parang simple things. Napaka-importante na yon para sa kanila, para at least magkaroon sila ng time para makapag-relax kahit once in a while. Number 2, dapat wag laging inaaway ang mga friends, nilalait, kasi nakaka-affect na yon sa kanilang mental health. Especially sa mga parents na we understand ang true essence ng discipline. Pero kapag constant yung nagging mo sa inyong anak, kapatid, or even sa asawa, matinding impact yon sa mental health, lalong-lalo na ngayon. So, hindi mo alam na sa sobrang pagnanag mo, labis na makaka-apekto yon sa kanilang mental health na magkakaroon na ng trauma. Kaya umiwas-iwas sa laging pagkikipag-away, no? And then, syempre, always check kung ano yung ginagawa ng friend mo, lalong-lalo na kapag may napansin kayong kakaiba, kasi nga, malay nyo, one time, baka matagpuan nyo siyang ganyan ang ginagawa sa buhay, o kaya napapariwara na, yung mga ganon. So, it is always important to check on your friend, your family, or loved ones. Kasi sa ngayon, hindi pa rin talaga maintindihan ang lubos na parang meaning ng depression. Condolence sa family, friends, and relatives ni Moonbin, especially din sa mga fans. Condolence din po dahil this is an unfortunate event, no, na mangyari sa isang kinikilala na idolo. Tapos, may the soul of Moonbin rest in peace. I hope may natutunan kayo dito sa video, especially kapag may napansin kayo na friend na biglang kakaiba ang kilos, o kaya fini-fake nila ang kanilang kasiyahan. Kaya always watch out for your friends, family, and relatives. Inuulit-ulit ko to para at least maging concerned din kayo, and wag laging walang pakialam. Okay, so I hope meron din nakarelate sa pinagsasabi ko sa video na ito. Kaya always remember to stay positive and always check on your friends. Bye-bye!